Welcome to my YouTube channel. Ako pala si Alberto Boncalis, isang vegetable farmer. Nandito tayo ngayon sa aking taniman ng pitsay para mag-update. Dahil nung isang araw, nag-spray ako ng insecticide at fungicide. Pero bago ang lahat, pahingi muna ako ng isang subscribe, isang like, comment at share. So let's go! It's my life. So mga kaibigan, update muna tayo sa aking tanim na pitsay kasi nung nakaraang araw nag-spray ako ng insecticide at saka fungicide. So sa awa naman ng Diyos, sa aking pag-ikot-ikot, wala naman akong nakita na sinyalis ng insekto at saka sa fungi. So mga kaibigan, ang pagsasaka ng pitsay ay maraming benepisyo. Hindi lamang sa kalusugan kundi pati na rin sa pangkabuhayan at sa kalikasan. Narito ang ilan sa mga ito. Una, mabuti para sa kalusugan. Dahil ang pitsay ay may puno ng mga nutrients tulad ng vitamin A, C at K, calcium, iron at dietary fiber. Ito ay mabuti para sa ating kalusugan. Lalo na sa ating paningin, kalusugan ng balat at kalakasan ng buto. Pangalawa, pangkabuhayan. Dahil ang pitsay ay madaling itanim at anihin. Sa loob lamang ng 30 to 45 araw, maari na itong anihin at ibenta. Ito ay maaring maging isang mabuting pinagkukunan ng kita. Pangatlo, edukasyon at kalikasan. Dahil ang pagsasaka ng pitsay ay nagbibigay ng oportunidad na matuto tungkol sa kalikasan at sa proseso ng pagtanim, ito rin ay nagtuturo ng responsibilidad at pagpapahalaga sa kalikasan. Ang pagtatanim ay nakakatulong din sa ating mental health. Ito ay nagbibigay ng kasiyahan at kahalagaan at nagpapabawas ng stress. Sa kabuuan, ang pagsasaka ng pitsay ay isang mabuting gawain na ay maraming benepisyo. Ito ay nagbibigay sa atin ng oportunidad na maging mas malusog, mas mayaman at mas malapit sa kalikasan. Alam nyo kaibigan, ang aking pitsay sa loob lamang ng 10 araw, nasaksihan ko ang paglago ng aking mga punla ng pitsay na aking itinanim sa aking garden. Sa bawat araw na lumilipas, nakita ko ang bawat pagbabago at pag-unlad ng aking mga halaman. Ang prosesong ito ay hindi lamang nagbibigay sa akin ng sariwang gulay, ngunit nagbibigay din ito ng kasiyahan at kahulugan. Sa bawat butil ng lupa at patak ng tubig, natutunan ko ang kahalagaan ng pasensya at pag-aalaga. Sa huli, ang aking hardin ay hindi lamang isang lugar para sa pagtanim, ngunit isang espasyo para sa paglago at pag-unlad. Alam niyo kaibigan, napakaganda ng karanasan na magtanim ng pitsay dahil sa loob ng 10 araw, lalo na sa unang araw, ang paghanda ng lupa at pagtatanim ng mga buto ay nagdadala ng kakaibang kasiyahan at pag-asa. Sa mga sumusunod na araw, ang pagmamasid sa unti-unting paglaki ng mga halaman ay nagbibigay ng kasiyahan at kahalagaan sa bawat araw. Ang pag-aalaga ng mga halaman tulad ng pagdidilig at pag-aalis ng mga piste ay nagtatatag ng aking pagmamahal sa kalikasan. Ang bawat araw ay nagdala ng bagong pag-asa at pagkakataon na makita ang aking mga halaman na lumalago. Sa ika-10 araw, ang aking mga halaman ng pitsay ay nagsimula ng magpakita ng mga magagandang dahon. Ang bawat dahon ay nagpapahiwatig ng tagumpay at kasiyahan. Ang aking karanasan sa pagtatanim ng pitsay ay hindi lamang nagbibigay sa akin ng sariwang gulay, ngunit nagbibigay din ito ng kasiyahan at kahalagaan sa aking buhay. Ang pagtatanim ay hindi lamang isang simpleng gawain. Ito ay isang paglalakbay na puno ng pag-asa, kasiyahan at tagumpay. Sa bawat buto na itinatanim, isang pangarap,
ang isinisilang. Sa bawat halaman na lumalago, isang tagumpay ang nakakamit. It's my life.